Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na hindi alam kung gaano nakatagal nagpapaikot-ikot sa lugar nato at pakiramdam niyang ligtas siya dito. Nang biglang may narinig at napatanong kung ito ba ang kanyang ama at kung dumating na ba ito. Nang biglang may lumabas na screen at binati ng maligayang pagdating ang ating bida na si Anthony. Nagulat si Anthony nang makita niya ang nakasulat sa screen na siya ay patay na. Napaisip si Anthony nang huli niyang natatandaan ay nasa bahay lamang siya. Nagulat nang mapagtantong kung patay na siya ay nasa langit na ba. Biglang nagsalita ang screen nang kumalma at makakaranas ng mabuhay muli sa bagong mundo. Napaisip si Anthony na natatandaan niya ang boses at parang ito ay ang legendary na Mab Albas ang sinasamba ng may debosyon sa buong mundo. Nabigla ang ating bida at napasabi ng Gandalf, ikaw ba yan? Subalit sinabi ng screen na mabubuhay ka muli sa mundo ng Pandera at nakatadhanang swerte at mayroong paniniwala, ngunit napasigaw si Anthony ng teka lang muna Gandalf, magkakaroon ba sa bago kong buhay ng mga paglalakbay, panganib, oportunidad sa bawat sulok, at mayroon bang mahika at mga magagandang bagay? Biglang nagsalita ang screen na mabubuhay na may status. Nang makita ito ni Anthony ay natuwa at nasabing parang malakas siya, parang isang protagonista sa paborito niyang laro na Tales of Zelda. Napatanong kung bakit zero ang kanyang mapi at pinapaliwanag si Gandalf kung bakit ganito. Subalit napatanong nang nakuha niya lang na kakayahang maghukay, kumagat at asido sa kanasan ang napakalakas na kakayahan. Nagalit nang makita na siya ay mabubuhay bilang isang manggagawang langgam lamang at napasabi na kung may nagawa ba siyang malinong nabubuhay pa ito. Napagtanto na hindi pwede yon at wala naman siyang mga kaibigan sa book face. Lumabas ang screen nang humayo ka at gumawa ng sarili mong landas, ngunit nagalit si Anthony at napasabing pandayin mo ang nanay mo Gandalf. Subalit nag-countdown ang screen at biglang lumabas nang nakumplito na ang paglipat ng kaluluwa. Nakaramdam ng kakaiba at parang lalabas sa lahat ng parte at hindi makapaniwalang mabubuhay bilang langgam, biglang tinanong kung 6 na paa check at 2 antena check. Nadismaya si Anthony nang galing sa tagapag-alaga ng langgam ay maging isang langgam din siya, parang isang panaginip lang, ngunit ang paningin ni Anthony ay napakalabo, parang mas madilim pa sa gabi. Ngunit malabo pero parang asul at nagpasalamat nakakakita na ito ng kulay. Subalit nakakaramdam daw ito ng hindi maipaliwanag na amoy sa labas. Amoy lipos dito, kaya ay nasa ilalim ito ng lupa pero hindi naaamoy ang pheromones kung langgam daw si Anthony ay nasaan ang mga kapatid niya. Ngunit ayaw ni Anthony mapag-isa sa buhay nato at naamoy niya ang kasama niya, sinundan lamang nito ang asul na liwanag upang makasama ang kanyang mga kapatid na langgam. Nagmamadaling puntahan at sinabihan na huwag mag-alala mga langgam, tutulungan ko kayo sa mga gawain. Nagyuli si Anthony kung totoo ba na ang kasama niya ay tumalsik palayo. Sumigaw si Anthony kung ano ba ang isang yan, ang higanteng butiki ay pinagkakain ang mga kasamahan ni Anthony at hindi makapaniwala na hindi siya nag-sign up para dito. Nakita niyang kinakain at inaapakan ang kasamahan niya, nang biglang sinabihan na huwag kang tumingin ng ganyan kapatid at isa lang ang magagawa ng isang langgam. Isa lang ang paraan na naiisip niya sa ganitong sitwasyon ay ang tumakas at tumakbo ng mabilis. Sa ngayon ay nakatakas na si Anthony sa halimaw at nag-iisip kung ano nga ba ang kayang gawin ng langgam. Naisip na maghukay at hindi makapaniwalang hindi kumaganya ang naisip niyang paraan. Nang biglang naisip na ang ginagamit ng langgam ay ang kanilang pangil, nang biglang sinubukan ito ni Anthony. Naghukay pa ilalim at gumawa ng sapat na kampo. Nagawa ni Anthony at biglang himagong, ngunit pag nakita ito mga halimaw ay mamamatay ito. Naisip na kung papaano ba siya napunta sa ganitong lugar at mayroong nakakatakot na halimaw at saka bakit ganito ang mga bagong langgam ay ipapanganak sa loob ng kolo niya at protektado at pinapalibutan ng mga kakampi. Ang paghuhusga sa mga kasama niyang langgam ay nakakaawa. At hindi lamang siya ang napunta sa ganitong sitwasyon na may nangyayaring kaguluhan. Subalit may naaalala si Anthony sa sinabi ni Gandalf na skill point at biomass. Ang mundong napuntahan ni Anthony ay puno ng misteryo at hindi makatarungan ang dating sistema na nagpabago dito. Balik sa sitwasyon ni Anthony na kasalukuyan siyang mayroong skill point at biomass na magagamit at parang sitwasyon sa laro at kailangan nitong buksan ang menu sa screen upang magamit. Subalit itinaas niya ang kanyang mga paa at sumigaw ng level up. Ngunit hindi ito gumana. Subalit mayroong naisip si Anthony, nagbabaka sakaling ito'y gumana at sumigaw ng status open.
Ngunit may isang interesanteng screen ang lumabas sa harap niya. Subalit hindi alam kung mataas o mababa ang kanyang mga stats, gayunpaman ay nakikita na niya ito ngayon. Sa screen ay nakita niya ang grip at nangangahulugan ito na makakakapit siya ng maayos sa bagay. Sa paliwanag ng screen na ang grip ay kakayahang dumikit at humawak sa mga ibabaw at bagay nang hindi nabibitawan, halimbawa ay maglakad sa mga pader. Natuwa si Anthony nang makita niya ang kanyang kakayahan at sinabing si Gandalf ang Panginoon niya at tagapagligtas. Sa kawalan ng mas magandang pangalan para sa kapuri-puring boses na ito, pansamantala tatawaging Gandalf sa ngayon. Subalit pupurihin ni Anthony ang parangalan na iyon upang pagkalooban ng napakagandang regalo ang kakayahang mag-access sa napakahalagang impormasyon. Nagpuko si Anthony at sinabing ang husay ni Gandalf at nag-isip kung ano nga ba ang kayang gawin ng iba pa niyang mga kakayahan. Alam niyang maraming uri ng langgam sa Earth na kayang bumoga ng asido sa kanilang likod, kung ganoon ay marahil kabilang siya sa isang uri ng langgam na nagbubuga ng asido. Mayroong paraan para umatake ng hindi masyadong lumalapit sa kalaban upang makaiwas sa pagkamatay sa laban at mukhang magkakaroon ng kapaki-pakinabang. Ngunit pagkagat, paggapang, paghukay, at pagpagbubuga ng asido ay hindi magandang pamamaraan. Subalit ang kulang kay Anthony ay ang impormasyon kagaya ng nasan siya at kung anong mga nilalang ang nabubuhay sa lugar nato at kung may iba pa bukod sa langgam na kagaya niya at crocobeasts. Ngunit tiyak na wala siyang vocal cords kaya kailangan niyang mang-alap ng impormasyon sa kanyang sariling paraan sa labas ng lagusan. Ang paglabas doon ng mag-isa na bilang isang langgam sa lugar na puno ng kung ano-anong kakaibang nakakapangilabot na nilalang na maaaring magdulot ng hindi mailarawang kapahamakan ay isang kabaliwan. Sumigaw si Anthony sa takot, at pinakalma ang kanyang sarili na manatiling kalmado at walang maitutulong ang pagpanik niya sa ganitong sitwasyon. Sinasabing mag-isip ng lohikal, manatiling kalmado, at manatiling buhay. Nang biglang lumakas ang loob at sinabing hindi pa nito alam ang totoong kakayahan kaya kailangan niya munang gamitin ang skill point niya. Subalit napatanong kung papaano, nang biglang lumabas ang screen at sinabi na kung gusto ba nito na gamitin ang kanyang skill points. Nagulat si Anthony na alam kung ano ang talagang gagawin niya. Sinabing marunong at kahanga-hanga si Gandalf na tagapagdala ng pag-asa at liwanag. Sinabing maging malambot ang kanyang napakakapal na balbas. Napakaraming pagpipilian ni Anthony upang mahirapan ito, kailangan mag-isip ng lohikal. Ang kakayahang tumakbo ng mas mabilis ay makakatulong sa kanya upang makatakas sa kalaban at ang kakayahang makaramdam ng lagusan ay makakatulong upang hindi siya maliga sa ilalim ng lupa. Ang pagkagat at asido ay epektibo at makakatulong sa kanyang pakikipaglaban. Ngunit para sa mga pagpapahusay sa katawan na mabibili gamit ang biomass, maaari niyang piliin ang exoskeleton, pangil, mga paa, mga mata, mga antena at glandula ng asido. Subalit sa lahat ng nakatirang nilalang dito ay siya ang pinakamahina kaya pinili niya ang kakayahan na makakatulong sa kanya ang kanyang paningin gamit ang isang puntos ng biomass at pinili niya ang kakayahang pagtago gamit ang isang puntos ng skill points. Nagsalita ang screen kung bibilhin na ba ni Anthony ang kakayahang ito at kinumpirma ito ni Anthony, nagsimulang lumiyab ang kanyang mata na parang nasusunog. Nang biglang tinanong si Gandalf kung bakit at biglang nagpagulong-gulong si Anthony nang hawak ang kanyang mata. Nang binuksan ni Anthony ang kanyang isang mata at sinabing hindi naman pala ito kasing sama ng inaakala niya para sa pagpapahusay ng katawan at kung taupado ito ay aabutin ng mahabang panahon upang makamit ang parehong resulta. Ngayon ay na nagkaroon na si Anthony ng panglaban ay naglakad na ito palabas sa kanyang pinagtitiguan. Sinabing ito na ang oras para gumalugad. Bagamat malinaw na at wala ng amoy o makakahalata. Pagpipilian ni Anthony ang dadaanan kung sa kanan ay kung saan kinain ng halimaw ang kanyang kapwa at mas pipiliin niyang huwag doon dahil tiyak na may mga panganib sa direksyong iyon kaya iisa lamang ang natitirang pagpipilian at papasukin nito ang kaliwang daanan. Ngumiti at sinabi ni Anthony sa sarili na kaya niya ito. Tagumpay si Anthony na sobrang bilis na niya gumapang. Tuwang-tuwa na pasulong na walang pag-alinlangan ang ating bida. Subalit ang paglambitin nito ay makatutulong sa kanyang kakayahang magtago at ngayon ay kailangan nito subukang gamitin ang kanyang bagong mata. At ngayon ay nakikita na niya kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan ngunit sa paglipas ng panahon ang kanyang malambot at maputing exoskeleton ay titigas din.
Habang patuloy siyang gumagapang, narating niya ang dulo ng lagusan at sinalubong siya ng nakasisilaw na liwanag. Ito ay nagmumula sa mga asol at nagliliwanag na tubig na isang kuweba. Sobra siyang nakatutok sa tubig kaya't nang makita niya ang mga halimaw ay napasigaw ito sa sobrang laki ng mga halimaw. Sa pag-aakalang siya ang pinakamahina sa lahat ng nilalang na nandito, malugod na mamamatay si Anthony pag nakita nila ito. Ang pamamaraan na palihim ay mahalaga hindi lamang para sa kaligtasan kundi pati na rin para sa kritikal na pangangalap ng impormasyon. Tungkol naman sa kanyang paningin, alam niyang mahirap kapag malabo ang mata. Sanay si Anthony sa paningin ng tao kaya't nakakabahala sa isip ang paglipat sa malabong paningin ng langgam at kung walang gumagalaw ay wala siyang makita. Tandaan na ang mga langgam ay isang kolektibong uri at milyon-milyong mahihinang indibidwal ang nagsasama-sama upang makabuo ng isang bagay na malakas ngunit bawat langgam ay may napakahinang pandama at pag sila'y magkakasama ay mahirap silang pagtaguan. Ngunit ay nag-iisa lamang si Anthony at paano ba ito mabubuhay kung maari siyang matisod sa isang natutulog na dragon? Kaya naging determinado siyang gawing prioridad ang pagpapabuti ng kanyang mga mata at hindi titigil hanggat hindi niya makita ang paggalaw ng ipi sa 5 metrong layo ng sulidong bato. Pagkaraan ng ilang araw nabuo ni Anthony ang kanyang bagong pulang exoskeleton. Habang tinitingnan niya ang bangin sa itaas ng tubig, nagsimula siyang makarinig mga kakaibang tunog sa paligid. Lumakad siya palapit, kailangan niyang tingnan ng mas malapit. Pagkaraan ng ilang minuto ng paglapit at pagmamadaling umakyat sa itaas, halos narating na niya ang pinagmulan ng tunog. Habang sinusuri niya ang lupa gamit ang kanyang pinabuting mga mata, hindi pa rin niya matukoy ang eksaktong nanggagaling na tunog. Halos hindi siya makapag-focus dahil sa lahat ng kakaibang asul na linya ng liwanag sa ibabaw. Nang makita ang mga patak ng tubig na nanggagaling sa taas na bumabagsak pa ibaba. Pero hindi yun ang dapat na pinagmulan ng kakaibang ingay na patuloy niyang naririnig. Kailangan mag-focus ng husto ni Anthony dahil may iba pa siyang hindi nakikita. May mga halimaw sa ibaba na yumuungol at isang nanggagaling sa tubig. Sinabi ng nakangiti ni Anthony na siyempre ang mga halimaw ang gumagawa ng mga tunog na yon. Mula sa taas ng kuweba ay inobserbahan niya ang umuungol na halimaw na lobo sa ibaba. Subalit nang mapansin si Anthony ng lobo ay agad siyang nagtago sa likod ng nakausling bato. Sinabing muntik na ito at susubukan na ni Anthony ang bago niyang kakayahan. Sa wakas ay ginamit ni Anthony ang bago niyang kakayahan na stealth mode. Agad na naging transparent ang kanyang pulang exoskeleton. Dapat ay masubaybayan niya ng tahimik na kung ano ang nangyayari sa ibaba. Nakita na niya ng maayos ang nahalimaw na lobo at ang halimaw na butiki at ang dapat niyang bigyan ng pansin ay walang iba kundi ang kanyang pinakamasamang kaaway. Ang pumatay sa kanyang mga kasamang langgam saka ito ang pinakamahirap na kalaban ng sumisira ng tahanan at dumudukot ng mga sanggol, siya mismo ang Croca Beast. Hindi maiwasan ni Anthony na maramdaman na may mali sa sitwasyon. Wala sa mga mapanganib na nilalang na ito ang umaatake sa isa't isa. Para bang hindi ako nakadalaw na isang pagpupulong ng mga halimaw na maging tahimik ang kanilang pagsasama. Alam niya na imposibleng makakuha ng anumang matibay na sagot sa pamamagitan ng pananatili sa isang lugar. Marahil ang paglapit ay makatutulong. Sinasabihan ni Anthony ang sarili ng dahan-dahan at patuloy na manalo. Ang paggapang pababa mula sa itaas ay tumagal ng ilang minuto dahil sa kanyang liit at kung kaya ng isang langgam na pagpawisan ay agos ang tubig mula sa sakanya ng sobrang bilis na magkakaroon na ng pangalawang inuman sa kuweba na ito. Ngunit ang kanyang pagod ay hindi nasayang, ang kanyang pagtatago skill ay naging ikalawang antas na. Naglakbay siya ng malaking distansya upang makababa sa lawa. Ang kanyang unang hinala tungkol sa mga kasanayan ay tama, sa patuloy na paggamit nito ay maaari silang sanayin at tumaas ang antas. Ang pagtatago at pagmamasid ay magbibigay daan sa kanya upang pumatay ng 2 ibon sa isang bato at nagkaroon siya ng aktibong mahahalagang impormasyon habang sinasanay ang kanyang kakayahan na pagtago. Habang kumpiyansado ito at napagtanto na ang pagiging masyadong mayabang ng ganito ay masama at kung siya ay makita patay siya. Pagkatapos ng paglalakad ay nakalapit siya ng sapat upang makita ang grupo ng mga halimaw na gumagala sa paligid ng tubig. May mga halimaw na nagkukumpulan, kaya nang makita kung ano talaga ang mga halimaw na ito at lumapit siya nang nakita niya ang matatalas na pulang mata, asul na sipit at napakadaming binti. Nakita ni Anthony ang gigimbal ang mga katawan ng mga sentipido at hindi niya mapigil ang masuka.
Minura niya ang pesteng ang danger na ito dahil sa pagpapakita sa kanya ng ganong karimerim na bagay. Ngunit ang huling halimaw ay hindi naman ganoon kasama at kailangan lang niyang mag-ingat sa mga matutulis na tinaknayon. Bagaman nakita ni Anthony ang posibilidad na gawing pagkukunan ng biomass ang lahat ng mga kakilakilabot na nilalang na ito at ang pulang envelope ng Zappy ay naghihintay na anihin. Ngunit para magawa yun, kailangan gumawa ng masusing paghahanda. Sa susunod na ilang oras, masipag siyang nanatili sa ibabaw ng pool habang unti-unting binabago ang kanyang posisyon upang manatiling nakatago. Maingat niyang pinagmasdan ang paggalaw ng mga halimaw partikular na tinatandaan kung saan sila pumupunta pagkatapos umalis sa gilid ng pool. Sa unang oras, ang unang pares na umalis ay ang mga halimaw na sentipido at ang halimaw na buwaya at nagtaka kung bakit patungo sila sa iisang lugar. Sa ikalawang oras, ang sumunod na umalis papunta sa dulo ng timog ay ang halimaw na butiking lobo. Sa ikatlong oras ng pagmamasid, ang huling umalis sa pool ay ang matinik na butiki habang gumagapang ito patungo sa isang pader at naglaho. Sabik na sinabing may isa pang nakatira sa pader tulad mismo ni Anthony at tatawagan niyang kapatid ang kung hindi niya kailangang kainin ito. Ang matinding pasensya ay nasuklian na at tumaas ang kanyang kakayahang magtago. Dumating din ito sa perpektong oras dahil lubos na nangailangan ng pahinga ang kanyang mga kuko na panglanggam. Pagdating sa kanyang tirahan lumabas ang screen at sinasabi kung aaktibo ang kanyang kakayahang maghukay. Nais ni Anthony na makapagpahinga ngunit mas marami pang trabahong kailangang tapusin. Una, matindi ang pangangailangan niya ng mas maluwag na espasyo upang makahinga sa kanyang kampo. Masigla siyang nagsimulang hamukay sa lupa, matiyaga na inipon ang lupa na kanyang pinaghuhukay upang masigurado ang kanyang kampo. Nang umabot na ito sa pangalawang antas ng paghuhukay, isang notification ang lumabas sa screen na bumabati sa kanya sa pagkakaroon ng maayos pugad. Sa wakas, pagkatapos hamukay ng grabe nakapagpahinga na rin siya ng maayos subalit nakaramdam siya ng katulad ng tumigil ang kanyang pamilya sa pagbibigay ng suportang pinansyal at pinabayaan na lagyan ng laman ng ref at hindi na siya bago sa pakiramdam na magutom. Habang tumutunog ang kanyang tiyan, sinabihan niya ang sarili na kailangan lang niyang maghintay at pag siya ay nagising na maaari na siyang manghuli ng kanyang unang biktima. Mayroon na siyang magandang target sa isip niya. Lumipas ang araw at si Anthony ay kasalukuyang nakalambitin sa kisame ng pool. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa malamig na bato at isang pag-iisip lang ang lumulutang sa kanyang isipan. Ganoon siya kagutom kaya naglalaway siya sa tanawin ng mga halimaw sa ibaba. Ngunit kasabay ng gutom ay ang panghihina at panginginig sa kanyang katawan. Ang kanyang isipan ay puno ng mga masasarap na pagkain na kinakain niya sa nakaraang buhay niya ay samasagi sa kanyang isipan ang tsokolate, steak at tinapay. Sa sobrang kagutuman kaya ay nagsisimulang maguluhan ang kanyang isipan. Noong huling beses niyang makita ang Crocabeast ay sumpa niya na mukha itong karne ng baka at halos lumundag pababa para kumagad. Pati na rin ang mga sentipido ay parang nagiging isang buhol-buhol na pansit na nakalagay sa gintong plato. Kailangang harapin ni Anthony ang problemang ito bago pa siya mapahamak sa pagkagat ng hindi dapat. Matagal na niyang inihahanda ang susunod niyang gagawin para sa kanyang tiyan. 2 araw at 2 buong araw na pag-aaral sa mga bawat aspeto sa dulo ng kuwebang ito ng sobrang detalyado. Sa sobrang tagal nakabitin ng patiwarik sa ibabaw ng palanggana ng tubig kaya muntik na si Anthony makatulog at mahulog sa tubig, at hindi yun isang paglangoy na magugustuhan ni Anthony. Isang welcome side effect ng paggugol ni Anthony ng oras sa ganiyang paraan upang tumaas ang kanyang kakayahang pagtatago ng hanggang level 4 at saka dahil sa paggamit niya ng kanyang bakanteng oras sa paghuhukay at pagpapalawak ng kanyang tagwan, ang kanyang kakayahang maghukay ay tumaas na sa level 3. Naghahanda si Anthony at nagpapalakas ng husto para sa kanyang pinaplano. Gutom na si Anthony at umaasang magtagumpay sa kanyang unang biktima sa lalong madaling panahon. Nang biglang naramdaman ng kanyang antena na papalapit na ang kanyang target. Naamoy na niya ang kanyang bibiktimahin. Lumiliwanag ang kanyang mata at sinabing ito na ang oras. Ang kanyang napiling biktima ay ang ginagamit ang dingding sa gilid ng kuweba bilang pahingahan at gumagapang pababa upang uminom ng tubig isa lamang sa bawat araw. Ito ay isang nilalang na may mahuhulang mga galaw, isang nilalang na kaya niyang talunin at ang nilalang na ito ay napakabihira.
Pagkatapos ng ilang sandali lumabas na rin sa pinagtatagwa ng matinik na butiki at sinabi ni Anthony na sadali lang ito ay nakikita na niya. Panahon na para subukan kung ang paghihintay ni Anthony na gawin ang kanyang matagal ng pinaplano. Lihim siyang kumilos at sinundan ng biktima. Sinabihan ng kanyang tiyan na huwag mag-alala at hindi na ito maghihintay pa ng matagal bagamat kailangan niya lang makapwesto ng maayos para umatake at magtatagumpay ang misyon. Nang makita niya ng mas malapitan ng mga matitinik na buntot ng butiki alam niyang pag siya ay natusok ng isa sa mga yun siguradong malalason siya nito. Ngunit hindi siya pwedeng matakot ngayon at bawal siyang mag-isip ng negatibo subalit ang kanyang tiyan ay umaasa sa kanya. Lubos ang kanyang paghahanda kaya hindi niya kayang magkaroon ng anumang abala at ang tiyempo ng kanyang atake ang magtatakda ng lahat. Nang umayon na ito sa kanyang plano ay hindi nag-aksaya ng isang segundo si Anthony para umatake. Ang kanyang paghihintay ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong umatake at ibuga ang kanyang asido mula sa itaas. Binugahan nito ang isa sa mga binti ng butiki at loob-loob ni Anthony ay naging matagumpay ang unang yugto. Nagalit at nasakta ng butiki sa tindi ng sakit ng binti nito at sinabi ni Anthony na ngayon na ang tamang oras para sa ikalawang yugto. Hinamon niya ang butiki at tinanong kung gusto ba talaga nitong lumaban sa pader at saka tinanong ni Anthony kung gusto ba nitong humarap sa kamatayan. Ang napakatinding pagkapit ni Anthony ay nasa antas ng 3 na matapos ang lahat ng pagmamanman na kanyang ginawa at hindi magiging hamon para sa kanya ang pader o ang butiki. Gayon din siya ay may kalamangan sa pagiging maliksi at magaan habang ang halimaw ay mabigat at mabagal at dahil sa mga paa niyang nakararamdam ng hapdi mula sa asido magiging imposible ang pagmanyobra sa pader. Ngunit ang halimaw na butiking sobrang nagwawala sa galit at hinampas ang pader ng kanyang buntot. Sa sobrang lakas ng paghampas ay nawasak ang pader at mabulis na lumundag si Anthony mula sa kanyang posisyon upang makaligtas. Lahat ay umaayon sa plano sa ngayon. Ang susunod niyang pagbuga ng asido ay direktang itinutok sa ulo ng butiki. Sumigaw ang butiki sa sobrang napinsala ito sa atake ni Anthony. Mabilis na tumatalon sa mga dingding ng kuweba si Anthony upang makalamang sa posisyon at maging ligtas sa anumang pag-atake ng butiki. Ang alingaw-ngaw ng sakit mula sa naghihirap na butiki ay kumalat sa buong pool. Iyon ang nagbigay hudyat kay Anthony upang tapusin ito ng mabilis dahil hindi niya hahayaan na maunahan ng ibang pang mga halimaw ang laban na ito na kanyang ginawa. Dahil sa mga kinakain pinsala, ang butiki ay nagsisimula ng bumagal. Malapit nang bumagsak ang malaking butiki ngunit bago pa maubos ang lahat ng lakas nito ay mayroon pang isang huling paghataw ng buntot na ginawa. Ang biglaang paghataw ng buntot na papunta kay Anthony at sa kabutihang palad ay nakailag siya sa atakeng iyon. Nang mabaigo sa pag-atake ang butiki ay lumitaw ang pagkakataon ni Anthony na tapusin ang lahat. Mula sa itaas ng kisame tumalon siya na nakahanda ang mga panga upang kagatin ang butiki. Isang malakas na pagkagat ang tumunog sa lugar malapit sa pole. Subalit naglakas loob si Anthony na hindi bitawan ang magaspang na balat ng biktima dahil ngayon na ang oras para sa huling yugto. Ang huling yugto ay isang magiging labanan ng lakas habang patuloy niyang kinakagat ang biktima hanggang sa tuluyan silang bumagsak mula sa pader. Sa pagkahulog nila sa ibaba at ang pinsala mula sa pagkahulog habang ipinagpapatuloy ang kanyang walang tigil na kagat. Nang sa wakas ay tumigil na sa paggalaw ang butiki at humingi siya ng paumanhin dahil ito ang batas ang pagkain ay pagkain. Nagsimulang maglabas ng asido si Anthony sa buong katawan ng butiki upang makalusot sa matigas nitong balat. Sa pagbuga ng asido ay tumaas din sa antas 2 ang pabuga ng asido at sinabi ni Anthony na napakabilis ng pag-angat nito. Nang sinuri ni Anthony ang biktima napansin niyang hindi pa ito patay at mukhang kailangan niyang idaan sa mahirap na pamamaraan. Para sa kanilang dalawa ay kailangan niyang gawin ito. Walang awang nilapan ni Anthony ang naghihingalong butiki habang nababahiran ng dugo ang lupa. Ang nakakapanindig balahibong kagat ay inabot ng 10 minuto ang pagkagat niya ay umakyat sa level 3. Matapos kainin ang halimaw ay naramdaman ni Anthony na para siyang isang mangangaso. Pakiramdam niya ay isa siyang kabalyerong nakikipaglaban sa halimaw, at parang pinagtagumpayan ang digmaan na kanyang pinagdaanan. Subalit na iniisip niya at napagtanto na hindi pa siya kailanman nagtrabaho sa kanyang nakaraang buhay ng ganito kahirap para sa isang bagay. Ang karaniwan niyang naaalala na palagi siyang walang pakialam.
Subalit lumabas ang screen at nagsalita si Gandalf nang ngayon natalo niya ang isang Spinnetre na level 2 at nakatanggap ng XP at naabot na din niya ang ikalawang level at karagdagang skill point ang ipinagkaloob. Sinabi ni Anthony na ang butiking ito pala ay isang Spinnetle Lacertos at parang tunog Latin. Napansin ni Anthony na ang pagtatalaga sa kanya ng species na Formica. Naaalala ang kanyang libangan sa pag-aalaga ng langgam na ang Formica ay isang pangalang Latin para sa mga langgam sa kakahuyan ngunit kung bawat nilalang sa mundong ito ay may pangalang Latin, tiyak na mapapakinabangan niya ang kanyang kaalaman sa Latin. Bukod sa paghahayag na yon, natutunan din niya ang tatlong napakahalagang bagay tungkol sa bagay-bagay. Una, maaari siyang makakuha ng karanasan upang mapataas ang kanyang antas matapos talunin ang ibang nilalang. Pangalawa, makakakuha siya ng bagong mahalagang skill point sa bawat pagtaas ng antas niya. At pangatlo, dahil ang Spinete na ito ay isang halimaw na nasa antas 2, makapagbibigay siya ng dalawang karagdagang posibilidad na ang butiki ay ipinanganak na nasa antas 2 o nakapag-level up ito ng isang beses. Hindi niya pwedeng kalimutan kung ano ang pinunta niya rito at yun ay ang kainin ang katawan ng kanyang biktima upang maibsan ang kanyang gutom. Nagpapasalamat si Anthony sa pagkain ngunit ang lasa ng karne ng butiki ay hindi masarap nang nagdulot ng pagsusuka ni Anthony. Ngunit lumabas ang screen at ngayon na nakakain na siya ng karne mula sa isang bagong pinagmulan ng biomass, nabigyan siya ng 1 puntos. Nakahiga sa kuweba, ang gutom na nararamdaman ni Anthony ay napalitan ng malakas na pagdighay at sapat na ang pagkain niya para sa susunod na linggo. Sa pagkatuwa tinignan niya ang screen at dahil sa kanyang nadaming na idagdag sa kakayahan nito dahil sa kanyang pangangaso. Sa ngayon, oras na para bumalik sa kanyang pugad habang iniaayos ang kanyang susunod na hakbang. Nang makarating siya sa tuktok ng kuweba, tumingin si Anthony sa mga halimaw sa ibaba at sinabing lubusan silang nahuhumaling sa tubig ng pool subalit hindi man lang nila alam na nawawala ang isa nilang karibal. Pagkatapos ng ilang minutong pagmamadaling gumapang, napagtantong ito na ang oras para mag-isip ng bagong plano. Una, tiningnan muna ni Anthony ang kanyang nabagong status, halos lahat ng mga kakayahan niya ay tumaas na. Hindi niya maiwasang maramdaman na parang isang naglalakbay sa isang kapanapanabak na pakikipagsapalaran at nakakaranas ng kapaniwalang paglago, subalit maraming pagsubok na kaya siyang pabagsakin, at sa lahat ng pagsubok ay nanatili pa rin itong buhay. Ngunit tama na ang pangarap sa isang araw. Subalit umiling-iling si Anthony upang magising sa katotohanan. Ngayon ay mayroon siyang 2 biomass upang gamitin at kailangan niyang gumawa ng napakahalagang desisyon at kinakailangan niyang maging maingat. Gusto niyang i-evolve ang kanyang mata sa +2 para sa pagmamahal sa pinagpalang liwanag. Nang tanungin siya ng boses ni Gandalf kung gusto niyang gumastos ng 2 biomass points para maabot ang susunod na antas, hindi nag-alinlangan si Anthony na kumpirmahin. Subalit naramdaman nito ang kaparehong epekto ng matinding hapdi sa kanyang pagpapataas ng kanyang mga mata. Nang sandaling lumuha ang kanyang mga mata sa sakit at sa wakas ay natapos na ito. Ngunit ang kasalukuyan niyang paningin ay mas malala pa rin kaysa sa karaniwang paningin ng tao subalit kailangan niya na muna itong pagtiyagaan sa ngayon. Ngayon ay kailangan niya naman gamitin ang skill point na nakuha niya at sa kabutihang palad hindi ito magiging mahirap na desisyon dahil matagal na itong may naisip na skill. At ang skill na yon ay tinatawag na Tunnel Sense. Subalit ay napakadami pang hindi alam sa mundong ito kaya't Tunnel Sense ang pinakamabuti para sa kanyang pamumuhay. Gamit ang bagong kakayahang ito makakayahan niya ng maramdaman ang mga hindi niya alam sa malayo at matutulungan nito ang kanyang mga kauri upang makabalik sa kanilang pugad. Nang humingi ng kumpirmasyon si Gandalf, masayang pumayag si Anthony nang nakangiti. Ang paggamit ng bagong kasanayan ay napakakaiba sa sakit ng proseso ng pagbabago sa katawan. Inilalarawan niya ito bilang pakiramdam na parang tubig na umaagos sa kanyang buhok habang naliligo maliban na lang na ito ay dumadaloy at nangyayari ng mas malalim sa loob ng kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinagbigay alam ni Gandalf sa kanya na natuto na siya ng Tunnel Sense at sinabi ni Anthony na perpekto at sana ay magpakita ito ng epekto sa kanyang paglalakbay. Ngunit bago ang paglalakbay kumuha ng mga dahon si Anthony at ginawang unan at kumot at deserve niya raw ng mahimbing na pagtulog. Habang siya ay natutulog at may mga tunog ng yapak ng tao. 2 tao ang tumatahak sa masukal na kagubatan na may iisang pinagmumulan ng ilaw.
Tinanong ng babae ang lalaki kung may nakita siya. Sinabi ng lalaki sa babae na wala yun, sadyang niloloko lang siya ng kanyang isip ngayong gabi. Bukod pa rito, anumang halimaw na magtatangkang manakot sa kanila ay makakaranas ng matinding gulat. Pakiramdam ni Anthony ay natutulog siya sa alapaap. Napaka-komportable kaya hiniling niyang manatili sa lugar na ito magpakailanman. Ngunit ang kanyang parang paraisong panaginip ay naantala nang siya'y biglang magising. Sa pag-isip-isip ang mga panaginip na ganoon talaga at biglang nasabsab ang mukha ni Anthony sa ibaba. Buntong hininga at sinabing dapat ay inaasahan niya na iyon at ang mga panaginip na ganoon ay kadalasan ay sobrang ganda upang maging totoo. Walang saysay kung mananatili siya sa mga bagay na hindi naman maabot at oras na para maglakbat at hanapin ang susunod na bibiktimahin niya. Bago gawin ang lahat ng abalang gawain, may iba pa siyang gustong subukan. Gamit ang kanyang antena upang gumawa ng simbolo ng puso, sumigaw siyang unlock at sumigaw din siya ng access profile. Naisip niyang gamitin ang halimbawa ni Gandalf sa pamamagitan ng paggamit ng Open Sesame tulad sa mga pelikula. Pero sa lahat ng kanyang naisip ay walang gumana kahit isa sa mga ito. Matapos kainin ang butiki, ipinaalam ni Gandalf sa kanya na na-unlock niya ang isang basic profile ng Spinetta Lacertos, ngunit nahihirapan siyang hanapin ang tamang keyword upang ma-access yon. Ngayon lang niya napagtanto na baka sobra niya nang ino-overthink ang buong proseso sa buong panahong iyon. Kaya't bumitaw siya sa pagkakahawak sa kisame at may naisip na subukan. Umikot-ikot habang paibaba at nang bumagsak sa hig at sumisigaw ng Spinetta Lacertos. Nakakagulat na gumana ito. Ang profile ng kanyang unang biktima ay nabuksan na at alam niyang hindi siya pababayaan ni Gandalf. Ang Spinetta Lacertos ay maaaring isalin sa Thorn Lizard at saka mayroon itong matutulis na tinik na naglalaman ng mapanganib na lason. Matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, nadismaya siya sa nakuha niyang impormasyon. Ngunit kailangan ni Anthony na umayos at nakasaad roon na basic profile lang naman iyon. Subalit kung mangangaso at kakain niya ang lahat ng ito ay baka ma-access niya ang isang mas detalyadong profile na may mas kapakipakinabang na impormasyon. Pinili niyang isang tabi muna ang bagay na iyon at mayroon siyang dapat persigihing gawing misyon. Nakalipas ang araw, nagmamanman siya sa susunod niyang pupuntiryahin. Tila mas magaan habang siya ay kumakanta sa kisame. Sa tingin niya ay tila hindi gaanong nagbago simula nang bumalik siya sa kanyang pugad. Ngunit ang kanyang bagong pinahusay na +2 na mga mata, ang pool sa ibaba ay tila kumikinang at bahagyang mas maliwanag kaysa dati. Ang pinagtataka niya sa sitwasyong ito ay sa kanyang unang araw sa lugar na ito, halos maging merienda siya ng buwayang, ngunit hindi pa rin siya nauhaw sa lahat ng pagtakbo. Sa ikatlong araw, nakahanap siya ng mga dahon para sa kanyang pansamantalang higaan at hindi pa rin siya nakaramdam ng uhaw. At sa ika-6 na araw nang sa wakas ay napuno ang tiyan niya ng karne ng butiki at hindi pa rin siya nakaramdam ng uhaw kahit isang patak ng tubig. At kung bakit ang mga halimaw na ito ay pumupunta dito upang uminom. Si Anthony na isang halimaw langgam din ay hindi pa rin nakaramdam ng uhaw, ngunit isa ring siyang halimaw katilad ng iba. Kaya ano ang nagtutulak sa kanila upang uminom sa yungib ng tubig kung siya mismo ay walang kagustuhang gawin nito, at mayroon bang malaking pagkakaiba sa kanila o sa kanya mismo? Madaling bumaba sa kisame si Anthony at dapat alam niya na ang kanyang gagawin. Mag-iimbestiga si Anthony kung ano ang misteryosong tubig na naninirahan dito at kung ano ang kwento. Maingat siyang bumaba at maliliit lang na hakbang. Kahit nasa harap na nito ang kumpol-kumpol na sentipido, kailangan niyang paalalahanan ang sarili na dahan-dahan lang. Sa pagmamasid sa mga hayop sa paligid, talagang may malaking proporsyon ng mga nilalang na parang butiki sa lugar na ito. Nandoon ang crocobist at ang butiking may tinik na kanyang tinugis ay parang bumubuo siguro ito ng pattern. Habang malalim ang iniisip, hindi niya napansin na isang butiking lobo ang may matinding galit na papalapit sa kanya. Sa sandaling palapit na ito kay Anthony, ang lobo ay nagsimulang umurong ng kinakabahan na ikinabahala ni Anthony. Paglingon sa likod, tila nag-iingat ang butiking lobo sa napakalaking sentipido, ngunit swerte si Anthony dahil hindi mapansin ng butiking lobo. Ngunit ang sentipidong halimaw ay ibang usapan. Ang buong kampo ay gumapang at sumisirit at naglalakihang mga insekto na nagbagong anyo ng kanilang pulang mga titig ay nakatuon sa isang nag-iisang langgam. Batay sa kanilang pagpipigil na kumilos, pinasalamatan ni Anthony ang mga Diyos na tama ang kanyang hinala.
Maaaring nagtataka ang lahat kung bakit isa sa panganib ng langgam na nagnanais makaligtas ang paglabas sa bukas na lugar ay tanging isang dahilan lang kung bakit niya ilalantad ang sarili sa harap ng mga halimaw na maaaring makapinsala sa kanya ng napakabilis. Sa mga araw ng kanyang pagmamasid sa kilos ng mga naninirahan, hindi pa niya nasaksihan ang isang nilalang na lumalapit, umiinom o umaalis sa lugar ng pool na napinsala kahit minsan. Ngayon, maraming hindi maintindihang sa mga araw ng pagmaman ng butiki. Ngunit wala siyang nakitang nag-aaway dito. Subalit mayroong isang bagay na espesyal sa tubig na ito upang pilitin ang mga halimaw na magpigil at sigurado si Anthony na wala itong kinalaman sa simpleng pag-inom lang ng tubig. Alam niyang hindi niya ito maiiwasan dahil sa labis na pagtataka ngunit ayaw niya talagang inumin ang tubig ng pool. Naglakas loob lang si Anthony at ipinikit ang kanyang mga mata at isinawsaw ang kanyang mukha sa pool para uminom ng misteryosong tubig. Ngunit ang kanyang reaksyon ay tumalon palabas at gamulong dahil ang tubig ay napakasakit at nag-aapoy sa kanyang dila. Ang kanyang nainom na tubig ay nagpaapoy sa kanyang kalooban at pakiramdam niya ay uminom siya ng hydrochloric acid sa hindi malamang dahilan. Ito ba talaga ang dahilan kung bakit dumarating dito ang napakaraming nilalang na ito kung talaga bang pumupunta sila sa lugar na ito araw-araw para sa masakit, nagniningas na tubig na parang kamatayan kung gayon, ano ba ang problema sa kanilang lahat puno ba ng mga halimaw na masokista ang lugar na ito? Hindi niya maalis ang pakiramdam na mayroon siyang nakakaligtaan bukod sa mahapding pakiramdam, walang halos pagbabago sa kanyang kalusugan. Batay sa tindi ng pagkahumaling dito, inaasahan niya na may mangyayaring kahanga-hanga dahil ang lahat ng mga halimaw na ito ay tila nahuhumaling sa tubig sa nato hanggang matapos ang araw ngunit para sa kanya, wala itong epekto. Dahil nagawa na niya ang kanyang pinunta rito, nagpasya na lang siyang galugarin ang ibang bahagi ng kuweba. Bago gawin yun, hindi niya lang mapigilan ang uminom pa ng isang sip-sip. Sa pagkakataong ito, sumipsip siya ng buong lakas. Nilulunok ang pinakamaraming tubig at tulad ng dati, talagang napakakasakit nito kinailangan niyang gamulong sa sahig at iluwa ang tubig dahil sa matinding sakit at napakalaswang lasa. Tinandaan niya sa sarili na hinding-hindi na niya susubukan gawin ulit yun. Ngayong nasuri na niya ang misteryo ng tubig sa pool, oras naman para palawakin ang kanyang pagtutuklas sa ibang bahagi ng yungib upang matindaan niya ang kuweba gamit ang kanyang bagong pakiramdam sa lagusan. Dahil sa kanyang bagong kakayahan, naging simple ang pagtutuklas kailangan lang niyang sundin ang mga rehiyon kung saan pinakamakapal ang mga ugat ng liwanag. Subalit may hindi siya inaasahang naamoy siya mula sa malayo at kung yun ba ay ang kanyang iniisip. Pagkatapos niyang pag-isipan ng matagal habang patuloy na naglalakbay, aksidente niyang natagpuan ang isang bagay na pamilyar sa kanya isang istrukturang gawa ng tao at tama yun ay isang hagdanan. Sa pagtingin pababa sa haba ng hagdanan, napansin ni Anthony na naruroon din ang paikot-ikot na mga linya. Dahil sa pananabik, dali-dali siyang nagtungo sa pababa upang masilayan ng mas malapitan ngunit ang mga linya na ito ay direktang inukit sa bato at mayroon pang magandang dekorasyon sa bawat baitang. Ngayon, sino nga ba ang gumawa sa pagukit sa sulidong bato at itinanong sa sarili? Siyempre ang mga tao ngunit ito ang unang konkretong ebidensya na kanyang natuklasan na mayroong anumang uri ng nilalang na kawangis ng tao sa bagong mundong ito. Hindi niya maiwasang magtaka kung anong uri ng pantasyang mga tao ang nakatira sa lugar na ito. Nang arap si Anthony na iligtas ang dwarfs o marahil ang elves. Ano man ang makasalamuhan niya, kailangan niyang aminin na lalong nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Ngunit napaisip kung bakit pa nila inabala ang Sir Rolly nilang mag-ukit ng mga hagdan sa tunnel na ito at hindi sa iba. Subalit para sa isang henyo na tulad niya, ang sagot ay halos ay nasa sarili lang din. Mukhang madalas gamitin ang tunnel na ito kaya mas ginawa nilang madali ang paglalakbay pababa rito. Nangangahulugan ito na malaki ang posibilidad na mayroon pang ibang hagdan dito sa malapit, marahil may daan pa nga papunta sa ibabaw, ngunit bahala na. Napagtanto niya na ang mga hagdan na ito ay mas kapaki-pakinabang pa kaysa sa naisip niya. Bakit daw hindi niya ito naisip noong una at gamitin ang mga hagdang ito upang sukat-atin ang kanyang sarili? Sa pag-aakalang ang mga tao sa mundong ito ay halos magkapareho ng laki sa mga tao sa dati niyang mundo, maaari niyang ikumpara ang kanyang sariling laki sa hagdan at kailangan niyang tansyahin kung gaano siya kalaki gamit ang kalkuladong matematika.
Matapos kalkulahin ang mga numero, napagpasyahan ni Anthony na maaaring medyo mas maliit siya kaysa sa naisip niya noong una at kung huhusgahan sa taas at haba ng bawat hakbang at marahil 1 metro lamang ang taas niya. Sa mga mata ni Anthony ay mukha silang mga napakalalaki sabali, ibig sabihin nito na lahat ng nakakatakot at malalaking halimaw na yun sa lawa ay magiging medyo maliit mula sa paningin ng tao. Tinanong ni Anthony ang kakayahan ng mga halimaw sa lugar na ito at maaari kayang sila ay talaga palang sobrang hina, mga halimaw na nasa antas ng napakadali. Ngunit ang pag-iisip na yon ay nagdulot ng pagkagulat at kung mahihina ang mga halimaw sa lugar na ito ay ayaw na niyang malaman kung anong mas malalakas na halimaw ang nakatago sa mas malalim na bahagi. Dahil dito, napagdesisyonan niyang hindi na dumiretso sa kamatayan niya at sa pagkakataong ito at nagmagpaalam sa mapanganib na hagdan. Ngunit pagbaba niya sa hagdan napansin ni Anthony ang mas marami pang palatandaan ng mga gawain ng mga tao. Habang lumalayo siya sa kanyang paglalakbay, mas dumarami ang mga palatandaan ng sibilisasyon marahil mas malapit ang ibabaw kaysa sa inaakala niya. Habang mas lumalalim siya sa tunnel mas kakaunti ang nakikitang nagpupulsong ugat ng ilaw sa dingding ngunit bagay siya sa ganitong lugar dahil sa kanyang pagtatago subalit mayroon siyang ibang nararamdaman. Kumakabog ang puso niya sa dibdib. May posibilidad na may makilala siyang isang tao mula sa ibang mundo. Maraming tanong ang nakahanay sa kanyang isip. Ano ang itsura nila? Anong lahi kaya nila? Marunong kaya sila ng mahika? Baka mayroong uri ng guild ng pakikipagsapalaran sa paglilibot ng dungeon at kung pwedeng makakausap niya sila sa pamamagitan ng wika ng pagsisinyas o isang uri ng sayaw na nagpapaintindi. Ang naiisip ni Anthony na nakikita niya ang malaking pagsulong sa ugnayan ng langgam at tao. Gaano kadalas kaya silang makakita ng isip ng tao na nakakulong sa katawan ng halimaw? Baka ako pa ang unang-una sa ganitong uri. Habang mas lumalalim ang kanyang pagpasok sa kuweba, nagsisimula ng pakitid ang yungib, mas dumadalas ang mga hakbang, at mas tumatarik ang dalasdes. Hindi nagtagal at isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanyang malabong paningin. Pagtingala niya, mayroong butas sa kisame ng kuweba at kung hindi siya nagkakamali ay sinag ng araw ang nanggagaling sa itaas. Ngunit ito palamang ang unang pagkakataon na nakakita at nakaramdam siya ng araw subalit humingi siya ng paumanhin sa banal na liwanag sa pagbaliwala nito noong nakaraang buhay niya. Sa pagtuklas niya ng sikat ng araw, napag-isip-isip niya na ang ibabaw at ang labas na mundo ay mas malapit kaysa sa kanyang inakala. Sa kabilang direksyon, mukhang may mas maraming pinagmumula ng ilaw sa unahan at ibig sabihin ay may mas maraming panggawa ng tao. Subalit nang makita ni Anthony ang isang bahagyang nakabukas na pintong kahoy naisip niya na baka ito ay isang silid ng gwardiya sa gitna ng isang piitan. Ngunit ang mas kakaibang bagay ay ang pulang ilaw na lumalabas mula sa bintana ng silid ng gwardiya. Iba ang ilaw na ito dahil gumagalaw ito kasabay ng tunog ng nagmamadaling mga yapak. Sino ang mag-aakalang tao pala sila at tunay na mga tao na nakasuot ng magagaan na baluti at may hawak na uri ng kagamitan sa pag-iilaw. Tumayo lang doon si Anthony na sobrang mangha sa kanilang aparato na posibleng makadetekta ng presensya ng mga halimaw dahil sa sobrang dilim ng mga yungib na ito. Tiyak na mahirap lakbayin at hanapin ang kanilang hinahanap. Habang hawak ng babae ang aparato, ang lalaki ay nagsimulang maglabas ng mahiwagang ilaw sa dalawang kamay nito. Hindi makapaniwala na makakita ito ng isang mahika. Tunay na mahika ay pinuri niya si Gandalf sa pagdala sa kanya sa isang mundo ng mahika. Nagtataka siya kung tuturuan siya ng mga taong ito ng mahika. Habang ang ating bida ay labis na nasasabik sa mga posibilidad, sinimulan ng lalaki itutok ang kanyang mga braso sa direksyon ni Anthony. Siniguradong hindi ba dapat ang pulang kristal na yun ay nakakadetect ng halimaw ibig sabihin yan? Aktibo ito ngayon dahil sa isa siyang halimaw at katapusan niya na. Tinanong ng ating bida ang sarili Kangan ano ba ang ginagawa niya at takbo Anthony takbo. Nang biglang tumakbo si Anthony, sinubukan niyang magmakaawa sa mga tao ngunit wala siyang kakayahang magsalita mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang matisod siya sa isang bato habang tumatakas. Gusto ni Anthony ipahayag na isa lang siyang maliit na langgam ngunit ang apoy na gawa sa mana ay papalapit na sa kanya. Hindi siya direktang tinamaan ngunit masakit ang kanyang mga binti mula sa pagkadapa at pagtakbo sinabi sa kanyang isipan na gumalaw ngunit ang kanyang mga binti ay ayaw sumunod. Tumayo at nakailag ang ating bida sa mga apoy na mahika na umaatake sa kanya.
Ginawa niyang harang ang bato at nagsityempong tumakbo si Anthony. Kahit gumamit ng panangga ay walang saysay kaya tumakbo ito sa isang pader. Sa kabila ng pagtakbo sa pader, isang pana ang halos tumama sa kanyang tiyan. Kung gusto ng ating bida na makalabas ng buhay sa kagipitang ito, kung gayon kailangan niya ng isang epektibong panggulo. Pero una, kailangan niyang makahanap ng ruta palabas patungo sa kaligtasan. Tiningnan niya ang mga lagusan at ganamit ang kanyang pakiramdam sa lagusan upang husgahan kung ang daan ay posible o hindi. Pagdaan sa pangatlong daanan, nakaamoy si Anthony ng napakapangit na amoy na nagmumula sa loob nito. Ang mga tao ay nasa kanyang likod kaya nagpasya siyang lumaban tulad ng isang halimaw at naglabas ng asidong panlaban sa 2 taong humahabol sa kanya. Nang biglang gumanti sila ng isa pang pana, gumagaling na si Anthony sa kanyang mga reflexes. Umiiwas sa napakabilis na pana sa pamamagitan ng pagyuko ng ating bida. Ang kanyang pagtatangka sa relasyon ng tao at langgam ay naglaho na parang bula. Maraming mga apoy ang desperadong humabol sa ating bida na parabang sila ay uri ng missile na sumusunod sa target. Sa sobrang pagmamadali ay bumangga sa isang nakausling bato ang kanyang mukha. Ngunit salamat sa mga biyaya ni Gandalf, nakaligtas siya at nakapagpahinga sandali sa loob ng isang maliit na lagusan. Nang mapagtanto ang nangyari, sinimulan niyang sisihin ng husto ang kanyang sarili sa pagiging tanga sa kung paano siya sobrang nagpabaya. Pinaalalahanan ang sarili ng hindi na siya tao magpakailanman at mula ngayon, kailangan niyang tanggapin ang katotohanang isa siyang halimaw na langgam na may 1 metro ang haba sa bawat pakikipag-ugnayan niya sa iba. Sa kabilang bahagi ng maliit na lagusan nakakatakot ang mga tunog sa loob ang naririnig. Maaaring nagkamali siya sa mga desisyon niya kanina ngunit ngayon ay kailangan niya na munang bumalik sa katinoan. Kailangang isipin ni Anthony kung ano ang mas makakabuti para sa kanya ngayon kung haharapin ang sumisitsit na mga centipede sa kabilang dulo o ang mga bawlang apoy mula sa mga tao sa likuran. Ngunit nahanap ng tao ang ating bida sa masikip na kuweba. Subalit parang may nakitang multo si Anthony sa sobrang bilis ng pagtakbo. Binilisan ni Anthony ang takbo at nagsimulang umalis na para sa kanyang buhay habang inaabot ng kamay ang ating bida. Sa kabutihang palad, sapat ang kanyang bilis upang mawala sa dilim bago pa maabot ng kamay ng tao at ginamit ang kasanayang pakikiramdam sa tunnel at alam niyang mayroong sentipido sa unahan niya. Nilakasan niya ang loob niya nakaisip ng isang plano at kailangan niyang gamitin ang senador tipid na ito upang maging pamain sa tao. Sa kabutihang palad para sa kanya, may kakayahan siyang magkubli upang itago ang kanyang presensya. Sa palagay niya, magagamit niya ang asidong spray bilang isang siguradong paraan upang galitin ang mga ito. Walang pagpipilian si Anthony kaya inalis niya ang kanyang mode ng pagtatago kaya ngayon na o walang magawa. Maingat niyang itinutok ang kanyang likuran sa kumpol at nagsimulang bumuga ang kanyang asido sa mga halimaw. Ito ay isang tantyadong pag-asinta at lahat ng sintepido ay tinamaan. Ngunit ang isang tirang asido ay hindi sapat ang lakas at hindi tumagos sa katawan nito. Bagamat galit na galit ang mga sentipido na ito ngunit yan ang gusto ng ating bida. Hinahabol ng napakabilis ng mga galit na senador tipid at mabilis ang takbo ni Anthony nang walang tigil. Lumipas ang ilang minuto at mangiyak-ngiyak kung bakit daw sobrang tagal para makapunta sa entrance. Subalit ang lakas ng ating bida ay hindi natatagal. Napalundag si Anthony nang biglang umatake ang isang senador tipid. Patuloy lang daw sa pag-abante at malapit na ito sa kaligtasan ng kanyang buhay at lampasan ang kapahamakan. Nang lumabas na si Anthony sa kuweba gulat nang makita ito ng tao at papalapit na hahawakan siya nito. Sa sobrang paglapit ng tao ay hindi niya inaasahang may nakasunod sa ating bida na mga sintipido na napakadami. Ito na ang tamang gawin ang tumakas sa mga panganib na pinagdaanan niya, ngunit may isang anino ng senador tipid sa kanyang harapan at kinabahan ang ating bida nang makita ito. Napayuko si Anthony at sinasabi ng paulit-ulit na ayaw niya pang mamatay sa napakaraming senador tipid. Laking gulat nang makita ang nangyari ng ating bida na sumabog ang lahat ng humahabol sa kanyang mga senador tipid. Habang naglalaban ang mga tao at mga sentipido ay nasa gitna ang ating bida na napatanong kung ito na ba ang oras para tumakas. Ngunit nilalampasan niya ang mga paa ng gwardiya at sinasabing huwag nila itong pansinin. Subalit may mga makukulit pera na sentipidong humahabol sa kanya na galit, at biglang nakabanggo ng malakas sa paa ng gwardiya ang ating bida.
Nang biglang tutusukan ng gwardiya ang uto ni Anthony at sinabi niyang siya ulit kanina niya pa ako pinupunterya. Ngunit nang damapa si Anthony ay ang humahabol sa kanyang sentipido ay ito ang tinamaan ng matalim na sibat ng gwardiya. Nang hindi tamaan si Anthony ay nagpasalamat ito kay Gandalf ang kanyang Diyos ng swerte at muli na naman niligtas ni Gandalf ang kanyang buhay sa perpektong panahon. Ngunit sa pagpapasalamat niya ay naudlot ng may umatake sa kanya na apoy na mana at nabigla si Anthony sabay umilaag sa atake ng kalaban. Subalit ang una niyang kalaban ay ang lalaking gwardiya at ang pangalawa ay ang sentipido na galit na glit sa kanya. Sobrang namamadali sa pagtakdo at mayroong dalawang kalaban na humahabol sa kanyang likod. Subalit inaktibo nito ang stealth skill at nag-isip kung saan ba siya pwedeng magtago. Mayroon siyang nakitang pauka na walang katao-tao o halimaw na galit sa kanya kaya ito ang perpektong pagtatago niya. Habang nagtatago siya sa pasukan ay nagmamatsyag siya at biglang lumiwanag ng pula ang kanyang mga mata. Nang biglang mapansin ang pulang liwanag ng mga sentipodo at tumingin sa ating bida at nagtago siya sa gilid habang sinasabi na naaawa siya sa kanyang kapwa halimaw at ginawa silang bitag sa mga gwardiya. Subalit kung hindi niya iyon ginawa ay siya ang mamamatay ngunit kailangan kong gawin iyon para maging ligtas ako at kayo ang mapatay. Lumipat ang Estina sa lungsod ng Lyria ang opisina ng commander na si Titus. Nang biglang galit na sinabi na ang mga tanga na yon ay iniwan ng Danjon sa kanya at sa hukbo. Sobrang galit na kung siya lang ang masusunod ay buong araw siyang nasa dungeon at babantayan ng mabuti. Sumigaw ito ng malakas at sinabing hindi kailangang ulit-ulitin ng milyong beses sa mga tanga na hindi alam ang tama bago umalis. Subalit pinakalma ang Celery at upang makaramdam ng magandang ihip ng mana. Naglakad ito palabas at sumigaw ng humarap kayo mga kawal. Naglakad ng matuwid at nagpapagaspas ang pulang kapan ni Titus at humarap ng matuwid ang mga kawal sa kanya at nagbigay pugay. Dahan-dahan na bumababa sa hagdan at sinalubong siya sa kanyang pagbaba at nagbigay pugay ang dalawang gwardiya. Tinanong niya si Tribune Aurelier kung ano ang sitwasyon at sinabi ni Tribune sa commander na 15 minuto ang nakalipas ay mayroong halimaw na lumapit sa estasyon ng gwardiya bago tumakas at nagpaabot ng abiso ang mga gwardiya na naka-duty bago pa man ito pumasok sa yungib. Tinanong ng commander kung ang halimaw na yun ay hindi umatake palapit subalit ito'y tumakbo. Sabay tumalikod ang commander at tinanong ni Tribune kung saan pupunta ang kanyang commander at sumagot ng bakit ba at siya mismo ang sasali operasyong pagsupil. Subalit napangiti ang commander na ang halimaw na yun ay may utak na makaramdam ng panganib at tumakas ay naiintriga ito.